Okay, kabago-bago. Nakalagay dito, broken for repair. 3.9 nabili. Ayan, wala naman broken dito sa labas. May warranty seal pa. So, switch natin. So, ayan, walang power dito sa may volt output nya. Kung gusto mong mabilis na mag-on, ayan, switch mo lang yan para mag-on. Ayan. Okay na. So, i-switch on mo. So, meron naman. Sa 110. Ayan. Siyempre, 110 yan. So, i-tester mo na lang. Okay. Testerin mo. Yun, meron naman. 115 volts. Okay. So, kung may timer, tingnan natin kung ilang segundo. So, turuan natin itong kasama natin. Bubuksan natin. Yun. So, tinanggal mo yung saksakan ha. So, ayaw mag-start. So, titignan natin anong dahilan. Sige. Buksan mo dyan para testerin natin yung mekos-mekos niya. Pag nag-ano ka dyan, siguraduhin mo na nakatanggal yung saksakan para hindi ka makuryente. Ayun ko. Yun. So, titignan natin why. Oh, kabago-bago ganito ang itsura. Compare na sila dyan. Kafangit naman ng pagka-manufacture naman nito. Okay. So, tignan natin. Pause ko muna. So, ayan. Papansinin nyo dito. May nakalabas na capacitor. So, dati na sa manufacturer yan. Ayan, pansinin po yan. Ayan, tignan mo to. Ayan. Pag naghinang nagkadikit na to. 1, tsaka yan. Sa IC yan eh. Ito yung timer IC nya. So, hindi yan. Okay. Tatanggalin natin yan. Tanggalin muna natin itong capacitor para makita natin kung ano. Yan. Ito, tatanggalin natin yung naka-zoom. Yan. So, hindi maingat yung kasi hindi pa nabubuksan to eh. Ngayon pa lang. Shout out dun sa nag-assemble dito. So, yung capacitor, check natin. Nakalagay dito 33 UF 50 volts, no? So, ihang mo yung isang paa. Yun. 37. So, 33 ito. So, okay lang yan. Pero bakit naglagay sila ng ganito dito? Okay. Okay, so bago natin palitan to. Yan, N555 timer IC yan. So, yan, complete. Okay naman yung mga resistor dito. Yan, okay naman. So, ang gagawin natin ngayon bago natin palitan yung IC na yan, testerin muna natin yung supply, kung may supply. Kasi, ito yung pakihawak. Ito, hawakan. So, ito, pag nandito yung dot, tandaan mo yan, ito yung 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganyan ang bilang yan. So, i-search mo lang yung 555 sa Google para makita mo yung mga bawat pin niya. Pero dahil kabisado ko na to, ito yung pin number 1. Yun sa, tingnan mo. Para ipakita ko sa inyo. Yan, ground yan. Sa ground. Okay? So, pin number 8 naman, yan yung BCC. B plus niya. Ito. So, testerin natin. Saksak mo. Okay. Voltage reading tayo. So, ganyan. Saksak. Teka. Saksak mo muna. Hawakan ko muna. Okay. Nakasaksak na. Opo. So, ilagay mo dito sa tester mo ng auto. So, bibilang kita ng tester. Okay. So, ito yung ground. Ito yung, kasi yan, konektado naman yun, tsaka dito, no? So, dito natin tapos ito. So, may 11 volts naman. Meron. Oh. So, ibig sabihin nun, may supply, pero hindi nagfa-function. So, ibig sabihin nun, sira yung IC na yan. Wala naman na ibang pyesa na nakapalibot sa kanya na sira. Kumbaga buo naman lahat. So, yan na yan. So, palitan natin. So, yan. Para ma-assure ka na hindi mag-shorted, tanggalin mo muna yung, para hindi ka rin makuryente. Saksakan. Yan. So, yan na natin. Ikaw na lang mag-video, no? Para makita mo kung paano. Ganyan natin. Yan. Yan. Makikita mo may gatla. Pag may gatla na ganyan, laging nandito yung 1, no? Yun. So, mabait naman tong board na to kasi may number. Okay. So, palitan na natin. Ito yung luma. Ito yung bago. Ito yung stock ko. Laging may stock ako ng ganyan kasi pangkaraniwan to na pyesa. Sa mga technician dapat ano ka ng mga pyesang ganyan. Meron at meron ka dapat. Tapos para hindi mahulog, iganyan mo ng konti. Tapos doon, ganyan mo. Yan. Pambahin mo lang ng konti. Yan. Okay? So, bago mo hinangin. Para sigurado kang ano. So, saka na lang natin linisin. Pagkatapos yung gawa. Huwag mo masyadong ibabad yung panghinang mo. Okay? So, ganyan lang. Okay. So, yan. Nagka-memory ano na tayo. Wala nang nag-delete muna tayo ng mga videos dahil kulang na yung ano natin, memory ng cellphone. So, ang linagay ko is 105, no? Yan. Para hindi mahulog, ganyan natin. Kuha ba? Kuha. Pag naghinang, tama lang, hindi naman masyadong marami. Yan. Iwasan mo din na mahinangan to. Ayan. Okay. So, naglagay na tayo ng, original niya parang 33 UF yan, yung capacitor na yan. So, subukan natin. Yan. So, tester na, ano na natin. Testingin na natin. Okay. Kasi, yan. So, ilang minutes, anong oras doon? Sakto, 9:30. Break time na dapat. Kaya pala wala na yung kasama natin. So, testingin natin. 2 minutes is okay na yan. Kasi servo motor naman yan. Kaya hindi mo na kailangan na matagal. Kasi nag-stabilize naman na yung ano yan. Masyadong matagal kasi yung 5 minutes. Kailangan, isa pang ano ko sa inyo, ayan, yung gear na yan, kailangan malinis yan. So, yung paglagyanan nyo dito, siguraduhin nyo na hindi malikabok. Dahil pag malikabok, ang mangyayari, maklag lang ng konti yung ano ng likabok dito. Hindi nakikilos tong servo niya. So, ang mangyayari, syempre, masisira. Ang the worst is yung tataas yung kuryente niya at masisira yung appliances nyo. So, kailangan malinis lagi yung paglagyanan. So,
Tapos, every year, buksan nyo lang, tingnan nyo lang, i-vacuum nyo lang. O kaya i-blower. Ayan, para hindi siya masira. So, may 2 minutes na. So, mga 3 minutes siguro yan. Kasi nagdagdag tayo ng capacitance. Kasi yung dati niya, ito, inaabot ng halos 7 minutes. Tapos, nung pinalitan natin, inabot ng 5 minutes, 4, mga ganyan. Tapos, pinalitan natin ng 105 na yun. Ayan, pag gusto mong quick start, pipindutin mo yan. Pero, wag natin gawin yan. Kasi ang talagang problema nito is, yun, diba? Kitang-kita. So, ilang minutes. Yan. Ay. Kasi kanina, so wala pa yung 1, 2, 3 minutes. Sakto, 3 minutes. Yan yung sinabi ko. Okay, so re-review na kita na. So, anong unang i-testing mo dito? Pag hindi nagta-timer? Yung pin 1, tsaka yung pin 8. Okay, pin 1 tsaka pin 8. Yung pin 1, yun yung pin 8, yun yung positive. Yun yung negative naman, yung pin 1. Tama. So, kailangan may voltahe kang tester. Ngayon, testingin mo muna yung mga capacitor dyan, mga paligid niya. Pag yung okay naman yung capacitor, yung lalo na din sa may pin number 4. 5, sorry. Pin number 5. Yan yung pinaka control. Tama. Yung pinaka-control niya. Pin number 5. Pin number 5. Okay? So, pag okay naman yan, yung capacitor na yan, IC na yung problema. So, anong number nitong IC na to? 555. Yun. So, timer IC yan, yung 555 na yan. So, ganun lang kasimple. Tapos, lalo na kung pinipindot mo dito, naman siya. So, itong switch na to, hindi naglalak to. Yung tack switch lang yan, yung parang gumagano lang siya. Pag pipindutin mo, magdidikit, tapos pag binitawan mo, gaganon din. So, parang rine-reset niya lang yun nandito. Para nagre-relay lang ng kusa to. Okay? So, yan. Cover mo na. At wala na naman tayong memory ng cellphone natin. Tapos, tapos sunod natin to. Yan. Kay June. Pero magmerienda ka muna kasi alas 9:30 na. 45 na nga. Tapos na yung pero magkape ka na lang. Okay? Thank you.